Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo ngayon sa barangay, ano nga pala yun te? Purok Nara, Maria Clara. Yan. Oras natin ngayon ay alas 7:08. Yan, maaga tayo ngayon mga kabutingting, naghanap buhay dahil napakainit. Pagtanghali na. Yan, mayroon ako ditong nahanap na gagawin. Ito ay single tab na Panasonic ang brand. Tapos 7 kilograms. Ito daw ay ginawa na or ni-repair na. Pero inikot ko yung kanyang wash timer. Yan, okay naman. Tapos sinaksak ko na rin ito. Wala man lang kahit ugong. So try natin itong i-repair. At bago ko ito umpisan, yan, disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito na mamagaling. So ito ay ating ilagay lang dito. Tapos tatalikod lang natin. Ayan. Tapos nakahanda na yung aking ayan, extension, pati Phillips screw at saka side cutter. So saksak natin. Naka-on naman yung ano doon, wash timer. Kaso ayan, wala talagang kaugong-ugong. Ayan, ayaw. Kahit ugong ay wala. So gutin lang natin ito. Tapos tanggalin natin itong dalawang tornilyo. Kinalawang na yung mga tornilyo mga kabuting-ting. Ayan. Ayan, pinalitan pala ito ng capacitor. Ayan, tapos yung pinakamotor niya ay sobrang kalawang. Pero hindi ibig sabihin na kahit kinalawang yan ay hindi na pwede. Ito ay kung makikita nyo, hindi pa ito ginalaw. Bali ang pinalit lang sa unang gumawa nito or nag-repair ay itong capacitor. Yan, nagpalit lang ng capacitor. So try lang natin ito dahil walang ugong. Basta malapit talaga sa dagat mga kabuting-ting ay ganito ang nangyayari. 2 months to 3 months ba yun te? Ang ano nyo te? Oh, ayan. Pina-repair ito 2 months to 3 months lang na gamit. So tayo ay gagamit ng tester dahil ito ay walang ugong. Una nating i-check nito yung kanyang power cord. Yan, sakop pa rin ito ng maasin ba te? Maasin. Ayan, sakop pa rin daw ito ng maasin. Di ko masyadong kabisado dito mga kabuting-ting dahil hindi naman tayo taga dito. Bale, dumayo lang ako dito sa Purok Nara, Maria Clara. Ayan. Bale, tester natin ito. Bale, yung isang test probe ilalagay natin dito. Tapos ay, dali lipat natin para kitang-kita. Kita ba? Ayan, kitang-kita sa mata. So, ilagay natin dito. Una, dito tayo sa block. Ayan, meron tayong nakuha ayan, 1.0. Ibig sabihin, good yung kabilang linya. Ililipat natin yung test probe dito. At kung narinig nyo naman, ay nagbasher din. So, ibig sabihin, good yun. Dito, tingnan natin kung magbabasher din pa. Ayan, hindi nagbasher mga kabuting-ting. Ayan, Tapos, kahit ilipat natin ito dito sa kabila, ay hindi pa rin ito magbabasher. Ayan. So, ibig sabihin, posibleng ang problema nito ay power cord lang. Tapos ito rin daw ay hindi nagdi-drain. Sabi ng may-ari. Ito marami din kasi itong dugtong. Yan maraming dugtong. Tanggalin natin tong electrical tape. Problema nito ay naubusan pa naman ako ng electrical tape mga kabuting-ting. Kagawang na. Dali tanggalin natin tong electrical tape. Ito ay 7.4 lang ang ginagamit na capacitor nito mga kabuting-ting. Pero yung nilagay ay 9UF. Ayan Ito naman ay pwede kahit hanggang 10. Pwede rin. Dahil subok ko na yung ganito. Kahit mababa yung capacitor, kayang-kaya sa 10UF. Check na rin natin mamaya yung capacitor kung ayan ba ay okay pa dahil second hand lang yung ginamit.
ito naman ay hindi na kailangang lagyan pa ng electrical tape dahil nabalatan nga ito, pero yung ano lang, yung pinaka ibabaw lang ba, hindi nasali siya pag hindi nasali yung tawag niyan, yung pinaka wire sa loob. Ito ang kailangan talagang kailangang dahil nabalatan, lumabas na yung pinaka tanso. Baka dito ang may problema nito. Actually sa matalom sana ako ngayon, kaso nagbago yung isip ko. Medyo nag-alangan ako sa matalom, kaya dito lang ako sa Maria Clara. Kita ba kaya yung ginagawa ko? Nakita naman pala. Ito kasing cellphone ko, kahit naka-play, namamatay ito. Iwan ko kung bakit namamatay. Hindi ako marunong mga likot sa cellphone, mga kabuting-ting. Ayan, mukhang ito lang ang problema, itong kulay itim. Pero kanina sa kulay puti tayo walang nakuhang resistance or buzzer. Try natin ulit. Ayan. Lagay natin yung test probe dito, o kahit dyan sa dalawa na yan. Dapat ito ay magbabaser. Ayan, wala talaga, wala. So gagawin na lang natin ito ay putulin natin ito. Saan kaya banda? Putulin natin dito, tapos balatan natin. Ito dahil maiksi na mga kabuting-ting, meron naman silang extension, ay dito tayo sa nabalatan. Pulupot natin o pagsamahin natin yung dalawa, tapos tingnan natin kung ito ba ay magbabaser. On lang natin kung ating tester. Ayan. Tapos tingnan natin kung magbabaser ba ito. Wala. Pero wala naman ako nakitang ang tawag niyan. Wala, napakaayos naman yung kanyang wire. Pero ganun pa man, ito ay sira na. Dahil sira na dahil walang buzzer. So ibig sabihin magpapalit tayo ng power cord nito. Dali, maghahanap ako kung mayroon ba ako sa aking extension. So yan, bali meron na ako ditong nakuhang pamalit na power cord, pero dugtong ito mga kabuting-ting dahil walang makuha na iba. So ngayon ay tester muna natin yung motor, kung ang motor ay okay ba, pati yung capacitor. Yan, tingnan natin kung okay ba ang nito, motor. Nito kulay dilaw. So ilalagay natin yung test probe dito. Yan. Tapos ayos lang natin. Tingnan natin kung parehas ba itong mayroong makuhang resistance. Ayan, mayroon 42. Tapos dito ayan 43. Ibig sabihin good yung pinaka motor nya. Tapos dito naman tayo sa capacitor, kung ito ba ay okay pa. Yan, tanggalin natin tong isang linya sa capacitor dito. Tanggalin muna natin yung close in wire connector para matester natin yung capacitor. Kaso ang hirap tanggalin. Ito sa blue, ayun. Agkay. Bubuka natin yung close in wire connector dahil ito rin yung aking gagamitin. Mamaya na lang. Ayan, tanggalin natin ito. Tapos set natin sa capacitance. Ilalagay lang natin yung test probe dito. Tapos yung isa itusok natin dito. Ayan, tingnan natin kung ilang microfarad pa ito. Ayan, 7.10. Medyo mababa na rin ito mga kabuting-ting, dahil ang nakalagay dito ay 9.
So kailangan na natin itong palitan. 9 nga ba ito? Ayan, 9 talaga. Pero aandar pa naman ito dahil 7.4 lang yung kailangan. Wag na muna. Ayan. Babalik ko lang ito. Yan, ibubuka ko lang ito. Kanyang cross and wire connector. Ayan, nabuka na. Mayroon ng butas. So pasok natin dito. Ayan, ipit natin. Ayun. Tapos putulin na natin ito. Ayan. Tapos tanggalin natin yung cross and wire connector dito sa dilaw na may puti, pati itong green na may black. Tanggalin din natin. Tapos ilalagay natin itong power cord hindi na dyan, dito na sa taas para iwas ngat-ngat ni Johnny. Ayan. So nagiging problema lang nito ay power cord lang mga kabutingting. Makikita nyo ay buhangin itong itong pinaka nila dahil tabing-tabi sa dagat talaga ito. Ayan. Tapos saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, tapos pihitin ko lang yung pinaka timer dito sa taas. Tingnan natin kung iikot na ba. Ayan, wala pa rin. Hindi rin siya, wala ring ugong. Dali ha, bakit wala na naman tong wala pa ring ugong. Tester nga natin. Itong power cord na ito ay okay naman na ito dahil tinester ko na. Tingnan natin, may makuha ba tayong resistance dito. Ayan, wala. Posibleng ang problema din ito, timer. So tanggalin natin itong isang tornilyo. Titignan natin yung timer. Pero yung timer ay tumutunog pa naman. Dali, hindi ko na ipakita yung pagtanggal dyan. So ayan, bali pinakita ko na sa may-ari ito mga kabutingting. Yan, kung makikita nyo ay nasunog pala. Kaya wala talaga itong ugong or kahit ano pa man dahil sunog din. Maliban dun sa power cord, sunog din yung dito yung kanyang timer. So ibig sabihin magpapalit tayo ng timer. At meron ako ditong ipapalit na timer. Ito naman ay Panasonic din. Yun nga lang ay no wire ito. Pag no wire siya, hindi ito, di ba nakaganyan yan, diretso siya. Ang ano talaga ng Panasonic ay ito nakalihis or naka-slant ba, nakaganyan, hindi siya nakaganyan. Kaya ang mangyayari nito ay hindi siya tapat dito sa pinaka off. Kung sa baga ang off nito pwedeng dito or pwede ring dito banda, pero ito ay bago. Pinakita ko na rin sa may-ari yan at pinaliwanag ko na mga kabutingting. So gagawin natin ito ay magpapalit tayo ng timer at magpapainit din ako ng hinang. At mayroon pa silang dryer na ipapa-repair. Ayaw din daw gumana. So papainit muna ako ng hinang. So ayan, bali puputulin na natin itong wire nya mga kabutingting. Ayan, putulin na natin ito dahil yung wire na ito ililipat natin doon sa ipapalit nating wash timer. Ayan, tanggalin muna natin itong tornilyo nito. Ayan. Tapos lalagyan muna natin ito ng soldering lead, yung timer nito. Ayan. Lagyan lang natin ito ng soldering lead. Ito ay para sa common, yung inuna ko. Tapos ito naman yung forward at saka reverse. Dito sa baba na magkapantay. Ayan. Tapos ito ating babalatan. Uy, kamatis. Ayan. Tulin lang natin. Tapos babalatan natin yung dulo. Agay, naputol. Nako. Malambot ah. Nako, napuputol mga kabutingting. Ayun. Nako, ano ba tong klaseng wire na ito? Nako, palambot. Nako, hindi maganda ito. Dali ha.
puputol. Lahin natin ito. Mahaba naman ito doon sa pinakababa. Putulan natin hanggang dito. Dahil malutong yung kanyang wire. Ayan. Try natin balatan. Ayan. So napaka-kunti lang ang laman. Ayan, kunti lang talaga. Ayan, pag mga ganitong kulay ng tanso niya mga kabutingting, mahirap yan dumikit, or pag lalagyan mo siya ng soldering lead, mahirap dumikit dito sa pinaka ano. So ang gagawin mo dyan ay kikiskisin. Ayan, kiskisin lang natin para dumikit yung soldering lead, para din hindi aksayado sa soldering lead. Ayan. Ayan, try natin lagyan ng soldering lead kung didikit ba. Ayan, dumikit mga kabutingting. Mainit. Ayan. Tapos lalagyan natin ito ng tube. Itong tube na ito galing lang to sa electric pan. Yung wire nito ginagamit ko rin sa pagdugtong sa mga putol na hibla pagka motor ang problema. Malaking bagay ito kaysa bumili ka pa ng shrinkable tube. Yung naman ako pa lang ito mga kabutingting. Kahanap ako agad ng customer. Yan, ihinang lang natin. Una, itong common ay dito natin ilagay. Kaso parang hindi yata kitang kagwang. Ayan. Nahirap pagka minsan ay nakakalimutan kung yung ginagawa ba ay kita sa camera. Ayan, tapos lalagyan natin ng tube yan. Ayan. Tapos ihinang din natin itong blue at saka pula, or forward or reverse dito sa baba. Hirap. Yan, bali nilalagyan ko ito ng tube mga kabutingting dahil sa aking experience, minsan dito banda ay nag-i-spark basta ganitong ang gamitin mo ay no wire. Pero para sa akin, mas matibay itong mga ganitong no wire kaysa sa may wire. Sa aking experience ha. Pero kalimitan naman, ang kinukuha ko talaga pag Panasonic may wire. So ito ay ating kakabit dito. Wala kasing stock yung binibilhan ko ng wash timer, kaya ito ang mayroon sila, kaya bumili na lang din ako. Yan, ito ating ikabit. Bali ang off nito ay dito banda. O yan, bali pinaliwanag ko na rin naman sa may-ari, pero kung gusto mo naman na ito ay mag off, pwede naman, gagawa ka na ng paraan na ano, bali kaso pag ganito medyo mahirapan ka pag ganitong ayan, yung pinaka ano niya dito, dapat nakaganyan ang ano niyan, yung ganito gatla para magiging tapat. Pero hindi ko na to anuhin dahil pinaliwanag ko na rin naman sa may-ari. So ito yung problema, sunog. So ito ating ibabalik lang para masubukan. Ayan, tapos tornilyo natin. So ayan, tapos saksak ko dito yung power cord. Tingnan natin kung aandar na ba. Bali siguro papalitan ko na itong kanyang capacitor, dahil kung makikita nyo yung capacitor parang nabasag na rin pala ito. Yan o. Pero mayroon pa tayong nakuhang ano, capacitance. So mamaya na yan, testing na natin kung iikot na ba. So ikot natin yung wash timer at itutudo natin ito. Ayan, kung makikita nyo or naririnig nyo ay umiikot na. Ayan o. Kaso parang
may something yung pag-iikot niya mga kabutingting. Try daw natin tignan yung fan belt. So ibababa ko lang muna yung aking tripod dahil wala tayong taga taga kamera ba o taga video. So ayan, bali kung makikita nyo gumagana pa rin pero parang may something yung tunog niya pag umikot. So inugot ko lang muna yung power cord. Tingnan natin yung kanyang fan belt. Siguro baka may gatla na ito. Ang gali, parang ang sikip. Pinalitan na pala ito ng fan belt pero masikip siya. Ayaw matanggal. Dali ha, atras ko muna yung aking camera dahil mahirap. Yan, tanggalin natin. O yan, kaya siya tumutunog dahil kung makikita nyo yung fan belt niya ay may na siya, ganito. Kaya siya pag umaandar, tug parang gumaganon. Pero masikip pa. Saka itong fan belt na ito, hindi ito para sa kanya mga kabutingting. Siguro pabibilhin natin yung may-ari o kaya sila na yung bumili. Tuturuan ko na lang sila kung saan bibili nito. Dalite. So yan, bali sinabi ko na sa may-ari ito dahil city na lang ang mahigit ang mayroon na rin kasing crack mga kabutingting oh. Yan, kung makikita nyo yung crack na yan, doon na rin papunta ito sa pagkasira. Kaya mas maganda kung palitan na para isahang repair na lang. So tanggalin natin ulit itong close and wire connector para palitan natin. Kaso ang hirap nito tanggalin. Ayun. Yan, bali. Dali, saan ba yun? Oh, yan. So yung aking ipapalit ay 10UF. Ayan o. Tinister ko na rin ito. Pinakita ko sa may-ari. Pinaliwanag ko rin sa may-ari mga kabutingting. Dahil ayun, doon na rin papunta sa pagkasira yun, lalo na't may crack na. Kaya pinaliwanag ko sa may-ari na mas maganda kung palitan na para isahang repair lang. Tapos titingnan natin kung bakit ito ay hindi nagdi-drain. So ito yung anuhin lang, bali ayusin ko lang dahil ibubuka ko tapos i-connect ko dyan. Tapos ayos ko lang din yung wire, hindi ko na ipakita. So ayan, bali naayos ko na. So ito ating, kahit nakaganyan lang yung kapasitor ay walang problema yan mga kabutingting. Dali ha, ayusin natin. Kahit nakaganyan na lang yan. Ayan. Tapos itong wire na ito, ayos lang natin para hindi ito tatama dito sa pinaka pulya niya. Tapos dito sa fan belt mga kabutingting ay tinuro ko na rin sa may-ari kung paano ito tatanggalin. Tapos tinuro ko na rin sa kanila kung saan ito mabibili, itong fan belt na ito. Dahil wala akong dalang fan belt. So yan ay okay na. So dito naman tayo sa bakit hindi ito nagdi-drain. Ayun ay yan kita naman. So i-drain lang natin or iayos ko lang, i-drain ko dito sa taas. Titingnan natin kung ito ba hihilahin niya. Ayan, inihila naman kaso ayaw nga daw mag-drain ito. So tanggalin lang natin itong tatlong tornilyo na ito at malaman natin kung bakit ito ayaw mag-drain. Tinatabo pa ng may-ari. Tanggalin lang natin. Hindi ko na siguro ipakita yung pagtanggal, nahihirapan ako. Ayan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo. So napakahirap talaga pag may camera dahil medyo sagabal. Ayan, tanggalin natin. Tingnan natin kung anong mayroon dito. Ayan, kung makikita nyo, kaya hindi siya magdi-drain. Napakaraming buhangin. Ayan o. Daming buhangin mga kabutingting. Ayan o. Napakarami. So tatanggalin ko muna yan, lilinisan. Hindi ko na ipakita siguro yung paglinis nyan. So ayan, bali nalinis ko na yan mga kabutingting at naibalik ko na rin yung yan o, yung mga tornilyo. Kaso yung isang tornilyo hindi ko na pinalitan dahil wala akong pangkapalit. So dito ay pinalagyan ko sa may-ari. Tapos nilinis ko rin yan dyan. Marami talagang buhangin. Ayan, may tubig na oh. So lalagay na natin itong kanyang pulsator. Tapos di-drain natin ito mga kabutingting. Ito ay magagamit pa naman ito dahil medyo, hindi lang medyo, tawag niyan, hindi pa naman ganon kaluwag yung fan belt ba. Yun nga lang ay ito, magtug gumaganyan dahil may gatla na kasi yung pinaka niya, fan belt. At gaya nga na sinabi ko kanina, bali saksak natin. Bali yung
may-ari na ang bibili ng ano, fan belt. Tinuro ko na rin sa kanya. Ayan, ikutin lang natin yung wash timer. Ayan, bumalik na ito sa off mga kabuting-ting. Ang off nito ay hanggang dito. Ayan, pero ito ay kusang namatay. Ayan oh, may ikot na siya. Dami-damihan mo lang ng tubig. Titignan natin kung mabilis. Kaya palagyan natin ng tubig sa may-ari. So ayan, bale naglaba na sila mga kabuting-ting. Ayan oh, kayo na humusga kung okay pa ba ito. Ayan oh. Tapos dito ay inayos ko na rin. Bali yung wire kanina ay dito talaga nakalagay, pero inilipat ko na rito sa taas para hindi na angat-ngatin dyan eh. So ito ay okay na. Ang nagiging problema lang nito, una ay power cord, tapos wash timer. Tapos nagpalit na rin tayo ng capacitor dahil medyo mababa na at may bitak na, baka hindi na rin tumagal. So ito ay okay na mga kabuting-ting. So doon naman tayo sa dryer. Ewan ko kung anong nagiging problema sa dryer na ito. Ito daw ay sa Bisaya, haros. Ayan, hindi na nga ito tumutunog. Ayan o, hindi na tumutunog. Bale ito mga kabuting-ting ay wala akong timer nito. So gagawin ko lang nito, bale sinabi ko na rin ito sa may-ari para lang magamit ba. Gagawin natin ito ay dito tayo sa pinakalikod. Sana ba yung wire nito te? Parang yatang nakaipit ah. Tinanggal yung wire muna at nakaipit. Ayan. So para magamit nila ito mga kabuting-ting, kahit ito ay walang timer, ito lang ang gagawin natin. Bali hindi na tayo dito mag ano, dahil ayan kung makikita nyo ay kinalawang namatay ito. Ayan, tapos na pala. Ayan, tapos na yan mga kabuting-ting. Pag ganyan, pag iikutin na naman yan, dapat nakaganyan lang yung pinakatodo. Dito naman yan siya mag-uop. Ayan o. So tanggalin natin. Hindi ko napapahirapan yung sarili ko dahil ayan, kung ginalawang na yung mga tornilyo pati doon sa taas. Kaya gagawin natin ay dito tayo magrekta at tester natin yung pinaka motor niya kung okay pa ba, pati yung capacitor. Ayan, bali ay hindi ano pala te, ditanggal. So ayan, bali una tanggalin muna natin itong mga tornilyo. Siguro hindi ko na ipakita ipagtanggal ng tornilyo dahil kung makikita nyo naman kalawang, medyo hahaba yung video natin, kaya tanggalin ko muna yung tornilyo. So ayan na, natanggal ko na mga kabuting-ting. Unang titignan natin ay ikutin muna natin itong matigas. Yan, hilahin natin itong preno, tapos ikutin natin. Ayan, malambot. So putol na rin pala ito mga kabuting-ting. Naputol yung pinaka kable pala nito. Saan ba yan? Wala nang kable pala ito. Ang gagawin natin nito ay mamaya na ito. Bali pwede naman natin itong itali na lang para magiging wala na itong preno. So dahil irerekta ko na rin naman ito, kaya tatanggalin na lang natin yung preno. So pero i-check muna natin yung kanyang motor kung yung motor nito ay okay pa. Ayan, dami tayo ng tester. Dali ha, atras ko yung aking cellphone. Ayan, para hindi tayo maalanganin. Ayan, on lang natin ito. Tapos select natin ito sa OL. Tapos yung isang test probe lagay natin dito. Ang common nito kulay light blue. Tapos ito naman yung line capacitor dito sa kulay violet. So tusok natin. Ayan, meron tayong nakuhang resistance na 106. Tapos tusok naman natin dito sa single capacitor dito sa kulay asol. Ayan, good pa ang motor nito mga kabuting-ting. So check natin yung capacitor. Ang capacitor nito kung hindi ako nagkakamali ay 3 UF mahigit. Tingnan na lang natin para hindi tayo manghuhula. Pero tingin ko ang ano lang ang problema nito, spin timer. Tingnan natin kung ilang microfarad. Ayan, 4.2. Ayan, ewan ko lang kung kita, basta 4.2. Ayan, bali tanggalin muna natin itong isang close-in wire connector dito sa kulay blue para matester natin yung capacitor kung okay pa ba ito. Nako. Ayan. Tapos balatan natin. Set natin sa capacitance. Yan. Bali yung isang tester lagay lang natin dito. Tapos tusok naman natin itong tester dito sa kulay violet. Tingnan natin kung ito ba ay okay pa. O yan, puryo pa ito mga kabuting-ting. So ibig sabihin yung 0.2 lang ang nawala. So good na good pa yung capacitor.
Kaya hindi na natin ito palitan ng kapasitor. Yan, tanggalin natin ito. Tanggalin, balatan natin ito. Tapos ito ating lagyan na lang ng electrical tape pa. So yun ate. Ayan, lagyan natin ito ng electrical tape at hindi ko na ipakita yung paglagay ng electrical tape. So ayan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. Tapos dito sa kanyang preno ay tinali ko na rin sa cable tie para lumayo yung preno doon sa pinakadugtungan niya or coupling. So pag mga ganitong iririkta natin mga kabutingting ay tatanggalin natin itong itong isang linya dito sa power cord. Ayan, may fuse. Papuntayan itong brown na ito, papuntayan doon sa timer. So tatanggalin lang natin ito. Yan, tanggalin lang natin yung close in wire connector. Sana hindi masira yung close in wire connector para hindi electrical tape ang gagamitin. Mas maganda kasi kung ibabalik lang natin yung pinaka close in wire connector nya. Mga ganitong mahirap, ayun, sira pa rin. So putulin na natin yan. Tapos balatan na lang natin ito. Tapos itong isang linya sa power cord ay ilalagay natin dito sa kulay violet. Kaya ayos lang natin. Sana hindi ito masira. Try natin ibuka. Bali, ang gagawin na lang nito mga kabutingting ay tanggal na lang. Tanggal sa saksakan. Kaso hirap. Nako, sirain na lang natin ito. Dahil ayan sira na rin naman. So itong dalawang wire papunta doon sa timer ay wala na itong silbi. Pwede mo na itong ayusin at kahit wag nang lagyan ng electrical tape ay okay lang dahil wala na itong connection. At ito mga kabutingting, pag ganitong sistema na rekta, kailangan mo itong bantayan. Kung halimbawa wala nang lumabas na tubig sa hose, ibig sabihin ay wala nang napipiga. So ibig sabihin ang gagawin mo ay tatanggalin mo yung pinaka tatanggalin mo yung pinaka tawag dyan, saksakan para tumigil o huminto. Pero kung mayroon kayong pamalit, mas maganda kung palitan para magiging maayos. So lagyan ko ulit ng electrical tape ito dahil yung mga close in wire connector ay mga sira. Ayan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. So ngayon ay aayusin na natin itong kanyang wirings. Kinapalan ko ito ng electrical tape mga kabutingting. Hindi talaga ako mahilig sa electrical tape. Mas maganda talaga kung ang gagamitin natin ay yung close in wire connector pa rin. Yun nga lang ay mga sira. Babalutin lang natin ito ng plastic siguradong walang ground. Tapos dito natin itatali ito nakaganyan. Tali natin sa cable tie. Ayan. Tapos yan, bali ito ating ititesting. Tapos ang adapter nito, wala silang adapter. Ang adapter daw nito ay kinalawang, bibili pa daw sila. So ang gagawin natin ito, tatanggalin na natin ito, itong bilog na ito. Ground lang naman ito mga kabutingting. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos kunin ko lang yung pinaka yung aking extension para matesting natin. Ayan, meron na tayo dito ang extension. Ayan. Tapos testing na natin. Ito ay aandar na kagad mga kabutingting. Gaya nga ng sinabi ko, ang paggamit nito ay bantayan mo pag wala nang umago sa hose na tubig, ibig sabihin wala nang napipiga. So pwede mo na itong huhugutin yung kanyang power cord. Tingnan natin. Ayan, kung makikita nyo may ikot na. Ayan ayan. May ikot na mga kabutingting. Yun nga lang ay pag itataas mo itong kanyang takip, hindi na siya hihinto dahil doon ako nagrekta. Kaya doon ako nagrekta dahil kung makikita nyo yung tornilyo, pahirapan ito pag mga ganito. Pero kung willing sila na ipapalitan ito ng timer, yan, mag-iwan na lang ako sa kanila ng timer. Kung sa pagka ginawa ko nito ay remedyo lang para magamit. Ayan mga tornilyo nito. Napaka So pag iangat mo ito, ay maingay pa. Hindi na ito hihinto. Pag itataas mo yan, ayan, may ikot na siya. Sa pagka niremedyo ko lang ba para magamit. Matagal na ba ito nakatambay te? Oo, matagal na. Ayan, matagal na rin daw itong nakatambay. Kung maririnig nyo kanina, para siyang parang kambing ba. Gagawin natin dyan ay lalangisan natin yung ihe. At kukuha muna tayo ng langis para hindi siya maingay pag umikot. So yan, bali meron ako dito ang langis. Ang paglangis nito mga kabutingting ay dudukutin lang natin. Tuturo ko lang sa inyo kung saan natin banda lalangisan para yung ingay ay mawawala. Yung parang para bang naiipit na kambing, ganun. So gagawin mo dyan, may ihi dyan.
yung pinakadugtungan, iangat mo lang yung pinakabelo, tapos ilalagay mo lang yung langis dito banda, tapos sabay ipahid mo sa shafting. Bali, iangat mo lang yung kanyang ano dyan, iangat mo lang yung kanyang belo. Ayan. Lalagyan pa natin at i-atras ko muna yung camera sa gabal. Ayan, nalagyan na. Try natin kung hindi na ba siya maingay. Saksak ko dito yung power cord. Ayan, ikot. Maganda na yung tunog niyan mga kabuting-ting. Kanina nung inangat ko dito, saka siya umingay. Ay wala na, pero itong ano naman na ito, takip na ito, wala na itong connection. Dapat hindi yan siya mag-iingay. Ayan mabilis pa ito. Dahil maganda pa naman yung pinaka-motor niya. So ganyan lang yung diskarte ko pag wala akong timer. Tapos itong washing, pinatay ko lang yan kanina dahil maingay sa pagsasalita ko. Ayan, saksak natin. Tapos ikot na natin yung wash timer. Yan, nakailang subok na ito. Talagang okay na okay. Ayan So okay na ito. Bali dalawa yung ating na-repair. Ang singil ko lang nito mga kabuting-ting ay 100. Dito siningil ko ito ng 900. Kasama yung timer, kasama yung kapasitor. Dahil ang kapasitor at saka timer ito sa amin medyo may kamahalan. So yan, okay na ito mga kabuting-ting. Bali naging singil ko dito sa dalawa na ito ay 1,000. So ayan, kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwede pong palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago po kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At salamat dito sa may-ari. Pwede, sir? O, kaway-kaway kaya sir? Salamat sa nagandang hambal. Pero actually mga kabuting-ting, kararating yan ni sir. Ito talaga si ate yung kausap ko at narinig niya lang ako dahil habang ako ay naglakad kanina ay nagkumamit tayo ng megaphone kaya narinig rin ako. So ayan, ako ay mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat. May buhay naman na mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po. Hindi ko na pala ipakita yung pag ano dyan, pagtakip.